ko, yan po yung distribution, yun yung forte ni Admin Nani. So, eto po, halos lahat sila private. May konting regulation lang ang iba. Pero wala na po yung gobyerno. Anong role ng gobyerno? Si ERC po, nagkocontrol ng presyo. Kaya kahit anong activities ng mga transmission, generation, tsaka distribution, kailangan paalam na si ERC kung aakyat mo o hindi. Titingnan niyo po yung Meralco bill ninyo, makikita niyo yan, may transmission, generation, tsaka distribution yan. So, ang role ng DOE, para kaming teacher, mag-behave kayo mga estudyante. Dapat you work together and you behave by yourself. We tell the generators kung anong dapat na capacity kailangan, anong technology na pwede, paano you need to maintain your commitments. Si NGCP naman, kailangan i-connect mo yung mga ating mga lahat-lahat, from generation to distribution. Si distribution naman, dapat maayos yung servisyo nyo. So, complicated siya kasi ang dami-dami pong players. Wala pong gastos ng gobyerno dito because we are mere policy makers and regulators. So, kung hindi mag-behave yung isa, halimbawa pag hindi mag-behave yung NGCP, na minsan-minsan nangyayari, nasisira yung buong sistema, umaakyat din yung presyo natin. Or, halimbawa, mahal din yung pinatay yung planta, mahal yung charge niya, mahal yung pinag-usapan nila sa distribution, sa electric co-op nyo, nasisira yung sistema. Pero kaya nga po, we will, as mandated by the President, kailangan disciplinarian tayo. We have to make sure that we give the best to the Filipino people. That's why we are going to be more strict on the generation, transmission, and distribution po. Yan ang tinatawag nating napakaliwanag ng pagkaka-explain, pero komplikado pa rin. Thanks po, Sec. Sharon. At napakarami namang naging concerns tungkol sa kuryente. Ang susunod na mensahe ay para sa National Electrification Administration. Ito po ang sabi ng Pangulo. Ipinag-uutos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatatag agad ang mga pasilidad para sa tagal ang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Napakalaking perwisyo talaga nito, lalo na sa turismo at kabuhayan ng mga nasa Siquijor. So anong hakbang ang ginagawa ngayon ng ahensya ng NEA para tugunan ang utos na ito ng Pangulo? Admin Almeda. Yeah, good afternoon, Yusek. Before I touch on the remedial measure, pwedeng bigyan natin muna ng background. Alam mo, Yusek, as early as January of this year, we have been receiving reports that SIPCOR medyo masama ang patakbo. Nawawala ng rotational brownouts pa isa-isang oras, sa isang araw. At binigyan instruction ko ang electric cooperative, sulatan ninyo, makipag-usap kayo. And tama po, na siguro malaman ng karamihan ng mga Pilipino, nung binanggit ni Presidente, ultimo pambili ng krudo ay problema. So, ako naman po ay binigyan ko ng instruction ang Procelco, ang electric cooperative, get to the bottom of this. And bumabalik naman sa akin ng kooperatiba, nire-report naman sila sa akin, admin, may pangako ho sila na ganito, ganyan. And so, ako naman ay nagre-rely. Dahil, alam mo, totoo lang, maliit na operations lang ang Siquijor, hindi naman ganong kalaki. Kasi 9.5 megawatts lamang ang requirement. Until finally, nung dumadalas na ang mga brownout, ang Energy Family ay nagpunta ron. Panangunahan ng DOE, NEA, ERC, NPC, para malaman namin kung ano talaga ang nangyayari. So, doon namin nalaman na wala palang permit ang planta. So, kami sa NEA, isinantabi muna namin yan dahil yan ay saklaw ng ERC. Isinantabi muna namin yan at nag-concentrate kami kung paano namin gagamutin ang brownout. Dumating ang May 14, if I'm not mistaken. Out of
the 9 gensets na naka-install, 4 ang bumigay. 4 ang bumigay. At hindi na ako nagulat dahil may mga report na sa akin na ang mga consumables, filters, ay hinuhugasan na lamang. So, hindi na ako nagulat doon. So, immediately, I told Procelco sa electric cooperative, okay, i-manage nyo yung rotational brownouts. At umabot sa 5 hours ang rotational brownout kasi they have limited capacity. So, sa amin sa NEA,